Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. Dok, paborito ko po ang isda. Ano po ba yung mga isda na mayaman sa collagen para sa pananakit ng binti at tuhod ko? Alam nyo, pag senior na, parang kasama na sa package deal yung mga aray sa umaga. Yung pagtayo mo parang may kumakalampag sa tuhod na kinakalawang. Yung paglakad parang may buhangin sa loob ng kasukasuan mo. Madalas, sinisisi natin ang pagod o ang lamig. Pero ang totoo, yan ay sigaw ng katawan natin na nauubusan na ng collagen. Yung pandikit, unan at pampadulas ng ating mga joints. Kaya heto na ang unang pasabog. Ang laman o fillet ng isda ay hindi mayaman sa collagen. Oo, mayaman yan sa protina, pero ang tunay na minahan ng collagen sa isda ay nasa mga parte na madalas nating itinatapon o hindi pinapansin. Ang balat, buto, ulo, tinik, at yung malagilatin na litid. Ha? Paano namin kakainin yun? Huwag mag-alala. Ang mga isda sa listahan natin ay yung mga isda na sa tamang pagluluto ay napapakinabangan natin ang mga sayang na parte na yan. Panguna sa ating listahan, ang dilatang sardinas. Ito ang superfood ng gipit pero huwag na huwag maliitin. Ito na siguro ang pinaka-perpektong pagkain para sa buto at kasukasuan. Bakit? Dahil sa proseso ng pressure canning, ang mga buto, balat at tinik ng isda ay lumalambot ng husto kaya't kaya na nating kainin ng hindi tayo natitinik. Diyan po nakatago ang purong-purong marine collagen at calcium. Isipin nyo, kinakain ninyo ang buong kalansay ng isda na siyang pundasyon ng lakas ng inyong mga buto. Ang payo ko? Bukod sa collagen at calcium, ang sardinas ay siksik sa omega-3 fatty acids, isang natural na anti-inflammatory na parang bumberong pumapatay sa apoy ng arthritis. Para maging masustansya, piliin yung nasa olive oil o tubig. Yung nasa tomato sauce kasi madalas mataas sa asukal at asin. At pakiusap, hanapin sa grocery yung low sodium na brand para ligtas sa high blood. Para sa masarap na merienda, durugin ang isang lata ng sardinas, alisin ng konting sabaw, haluan ng tinadtad na sibuyas at piga ng kalamansi at ipalaman sa wheat bread. Pangalawa sa ating istahan, ang salmon pero yung balat ang bida. Ito naman medyo sosyal at may kamahalan pero kung may budget o may okasyon, sulit na investment to. Ang laman ng salmon ay sikat sa omega-3, lalo na sa DHA na pagkain para sa utak. Pero ang sekreto para sa collagen ay nasa balat nito. Yung malutong na balat ng salmon na iniiwan natin sa plato kasi tabaraw o nakakahiya. Yan ang pinakasayang na parte ng isda. Ang payo ko, ang balat ng salmon ay isa sa pinakamayaman na source ng type 1 collagen. Yung parehong uri ng collagen na kailangan ng ating balat para hindi kumulubot at ng ating mga joints, litid at buto para manatiling matibay. Kapag nagluluto kayo ng salmon, huwag tanggalin ang balat. I-pan fry nyo na skin side down sa isang mainit na non-stick pan na may konting olive oil. Pigaan ng kalamansi pagkatapos. Isipin ninyo, yung balat na kinakain ninyo ay parang pampakinis at pampatibay in one. Pangatlo sa ating listahan, ang sinigang na ulo ng isda, maya-maya, salmon o bangus. Paborito natin to lalo na yung sipsipin yung mga mata at yung malagilatin na parte sa paligid ng panga at batok. Yung ginagawa natin na yan, hindi lang sarap ang nakukuha natin, kundi gamot na pampadulas ng tuhod. Ang payo ko, ang ulo, mata at mga buto ng isda ay puno ng cartilage at connective tissues na siyang purong-purong marine collagen at gelatin. Kapag pinakuluan natin ito sa sinigang ng matagal, ang collagen na yan ay natutunaw at humahalo sa sabaw. Para ka na ring umiinom ng natural bone broth. Ang sabaw na yan ay puno na ng glucosamine at chondroitin na siyang laman ng mamahaling gamot para sa arthritis.
Kaya sa susunod na kakain kayo ng sinigang na ulo, huwag namang didiri. Sipsipin ninyo yung mga gilid-gilid ng buto. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang dilis o anchovies. Maliit pero huwag maliitin. Ito man ay yung sariwang ginagawang paksiw o yung tuyo na paborito nating iprito sa umaga. Ang dilis ay isa sa iilang isda na kinakain natin ng buong buo. Ang payo ko, dahil kasama ang ulo, tinik at buto, kumpleto na ang nakukuha mo. Collagen, calcium, omega-3 at iodine para sa thyroid. Ang problema lang sa tuyong dilis ay sobrang taas nito sa alat. Para maging healthy, may diskarte. Ibabad muna ng sandali ang tuyong dilis sa malidyamgam na tubig para matanggal ang sobrang alat. Pagkatapos, imbes na iprito, subukan yung i-bake o i-air fry hanggang maging malutong. O pwede ring ihalo ng konti sa ginisang gulay para maging pampalasa imbes na bagoong. Panglima sa ating listahan, ang galunggong o hasa-hasa, lalo na kung paksiw. Ito ang isda ng masa. Bagamat hindi natin kinakain ng buong-buo yung buto nito kapag malaki na, napakayaman pa rin nito sa omega-3, ang ating panlaban sa pamamaga ng kasukasuan. Ang payo ko, ang pinakamagandang luto dito ay paksiw. Ang suka at ang mabagal na pagpapakulo ay tumutulong na i-extract o ilabas ang sustansya mula sa buto, tulad ng calcium, papunta sa sabaw. Kaya yung sabaw ng paksiw na maasim-asim, huwag niyong itapon. Kung may natirang sabaw, pwede niyo yang gamitin na base para sa sabaw ng misuwa kinabukasan. Huwag lang po sobrahan sa patis para manatiling heart healthy. Pang-anim sa ating listahan, ang inihaw na bangus. Ito pa ring isang pambansang isda na napakasarap. Yung taba sa tiyan ng bangus, yung belly na pinag-aagawan natin. Ang payo ko, ang bangus belly ay napakataas sa omega-3. Ito po ang tunay na fish oil na nagpapababa ng pamamaga. At yung balat naman na masarap iihaw hanggang maging malutong, yan ang source natin ng collagen. Kaya sa susunod na mag-iihaw kayo, siguraduhin kainin ang balat, wag lang yung sunog na parte, at ubusin ang belly. Huwag kainin yung tuyong laman lang. At kung hindi nyo kayang ubusin yung ulo at tinik, itabihan, pakuluan at gawing sabaw para sa sinigang kinabukasan para walang nasayang na sustansya. At ang pangpito sa ating listahan, ang sinaing na tulingan. Paborito to sa Batangas at sa Timog Katagalugan. Ito yung isda na niluluto ng napakatagal sa palayok. Ang payo ko, ang sikreto sa sinaing ay ang matagal na pagpapakulo o bracing na siyang nagpapalambot ng isda hanggang sa buto. Gawa tayo ng healthy version. Imbis na taba ng baboy, lagyan ng konting olive oil. Gumamit ng konting asin. Ang resulta ay isda na napakalambot na halos pati tinik at buto ay kaya mo nang nguyain at kainin. Dito, nakukuha mo na rin ang sustansya mula sa buto at tinik na siyang mayaman sa calcium at collagen. Ito ay nagpapatunay na ang pasyensya sa pagluluto ay may gantimpalang sustansya. Mga lolo at lola, huwag na po nating sayangin ang mga pinakamasustansyang parte ng isda. Ang pagkain ng balat, buto at paghigop sa sabaw na pinakuluan mula sa ulo at tinik, yan po ang tunay na sikreto ng isda para sa collagen. Ang lunas sa ating mga kasukasuan ay madalas nasa simpleng pag-iingat at diskarte sa ating kusina. Maraming salamat po and God bless!